Welcome to this channel. This is the Lingkod Katoliko. At masaya ako ngayon sapagkat pag-uusapan naman natin ang mga Eucharistic miracles. Napakaraming Eucharistic miracles na nangyari. Pero ito yung sinasabi nating mga top or mga especially the recent one na na-discuss na maaring maka-inspire sa atin para mapalalim natin ang ating pananampalatayang Katoliko. Marami sa atin until now ay nag-iisip pa rin o nagda-doubt, no? Na tayo ay hindi naniniwala, meron tayong naiisip na baka hindi totoo yung miracle ng Eucharist. Kaya ngayon ay bibigyan ko kayo ng mga ilang background ng mga miracles o mga himala na nangyari na nagpapatunay na dinaan din sa investigation ng science na nagpapatunay na merong katotohanan ang transubstantiation or ang pagpapalit mula sa bread and wine into the body and blood of Christ. Unahin natin ang naganap na Eucharistic miracle doon sa bansang Poland, no, sa lugar na tinatawag nating Legnica, o sa Hyacinth Shrine. So noong Christmas Day ng 2013 ay nagkaroon ng misa at ang isa nga dito sa mga ostya ay nahulog. No, at karaniwan kapag nahulog ang ostya, ito ay pinupulot at inilalagay ito sa tubig at tinutunaw, no? Saka merong ritual kung paano itatapon or itatago ang tubig na iyon sapagkat nandoon ang body of Christ. Pero ang nangyari is that instead of bago nila tunawin sa tubig ay nagkaroon ng dat, no? ng kulay pulang dat o ng kulay pula sa gitna ng ostya, no? Ng ostyang ito ay hanggang ngayon ay napatunayan na ito ay isang ostya na may dugo ng isang human being. According to the bishop, nung makita nila ito ay hiniling nila na imbestigahan kung ano ba talaga ang nangyari at bakit nagkaroon ng dat na pula, no, sa gitna ng ostya. At dahil nga dito ay dinaan sa scientific investigation, nakita nila at napatunayan nila na itong dugo na to, na yung pula na isang dugo ay galing sa human DNA at sa tissue ng human heart. So dito napatunayan na may katotohanan ang pagpapalit mula sa bread into the body of Christ. So isa pa lang to sa napakaraming miracle, Eucharistic miracle. So ang sunod naman natin pag-uusapan ay ang recently approved ng Vatican na Eucharistic miracle na nangyari sa bansang India. Ang una ay naganap noong 2001 na habang nagkakaroon ng adoration or nakalabas, no, or naka-expose ang body of Christ, which is the ostya, yung no, ay nagkaroon ng 3 dots. And then later on, habang nagtatagal, ay nag-form siya ng isang mukha. At ito nga ay mukha ng ating Panginoong Hesukristo. At noon namang 2013, ganun din ang nangyari. Habang nagmimisa ang isang pare, ay nakita niya na doon sa ostya na kanyang gagamitin, or kasi mas malalaki yung ostya nila, di ba? So nagkaroon ng formation ng mukha pa rin ng isang lalaki. At ito nga ay na-approve ng Vatican na Eucharistic miracle. So masasabi natin na sa picture na yan na lumalabas ngayon sa ating screen, ito ang picture na lumabas doon sa ostya, which is until now ay nakapreserve at ito ay pinaniniwalaan nating lahat na ito ay mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sunod naman natin na isang miracle, Eucharistic miracle, ay nangyari naman sa bansang Italy noong 1263. Alam naman natin na kapag merong misa, nagkakaroon ng ostya o may ginagamit ng ostya ang pari na siyang ginagamit para sa tinatawag nating transubstantiation. Ito ay ang pagpapalit mula sa bread and wine into the body and blood of Christ. And yung ostya na nasa ilalim ng cloth na puti na ginagamit ng pari ay napansin ng pari na nagkakaroon ng dugo. At ito nga cloth na corporal cloth na ginagamit ay siya ngayon na-preserve into at naka-expose ito para makita ng mga maraming tao na totoo
ang tinatawag nating Eucharist, the body of Christ. Ito naman, napakaganda ng susunod nating Eucharistic miracle na nangyari sa Buenos Aires, sapagkat hindi lamang ito isang beses, kundi napakaraming beses mula 1992, 1994 at 1996. Na ito nga ay masasabi nating isa sa pinakasikat na Eucharistic miracle, sapagkat habang ito yung nangyari sa simbahan ng Santa Maria Parish Church in Buenos Aires, na kung saan ang host ay nagkakaroon ng dugo, lumalabas ng dugo, nagpo-form ng mukha, at makikita talaga na yung consecrated host ay nagpo-form at lumalabas, nagbi-bleed ng mga dugo. So kung makikita nyo sa screen, ito ang picture ng tinatawag nating Eucharistic miracle na nangyari sa Buenos Aires. And according din sa mga scientific investigation, these bloods came from a human DNA and a part of the tissue of a human person. At ang pinakasikat na hanggang ngayon ay pinakamatandang recorded na scientific miracle, Eucharistic miracle, ay ang miracle of Lanciano in Italy. Ito ang pinakasikat na Eucharistic miracle sapagkat ito'y nangyari on the 8th century pa lang. Napakatagal na nito ay pinaniniwalaan na ito na nangyari. Okay? So, kung titingnan natin, yung real presence of God ay makikita natin dito sapagkat ito kasi ay nangyari doon sa misa na ginawa ng isang pare na pari na siya, hindi pa rin siya naniniwala doon sa tinatawag nating miracle ng transubstantiation or pagpapalit mula sa bread and wine into the blood and body of Christ. So isa siyang pare habang nagmimisa, nagulat siya dahil may doubt siya sa sarili niya kung totoo ba talaga. Hanggang sa meron ng nag-form, na lumabas ng mga dugo doon sa ostia na hawak-hawak niya. At dahil nga noong mga panahong 8th century, ay wala pang mga investigation na preserved ito, and na-preserve yung host na yon na nag-transform into human flesh, Pero hindi lang ito basta na-preserve, nagtagal pa ito na nagtagal. Hanggang sa noong 1970s, up to 1971 or even in 1981, nagkaroon ng scientific investigation at muling napatunayan na ito ay totoong miracle. Na itong dugo na to ay mula sa human flesh, human DNA, and part ng tissue ng heart. At ang maganda pa nga nito ay na-determine kung ano ang type, ng type ng dugo, which is laging nababanggit kapag ang pinag-uusapan ay mga miracle ng mga blood from the host, ay ito ay type AB. Napaka-significant itong klase ng dugo na to, na lahat ng mga miracles na papatunay regarding sa ostia na nag-transform into human flesh, laging ang dugo ay type AB. At the same time, laging napapatunayan na ang portion, na nagkaroon ng dugo or naging dugo ay part ng tissue ng human heart. So, doon pa lang makikita natin na totoo, Marami na ang nag-doubt, marami na ang hindi naniwala, at marami rin ang nakaranas na makita ang pagpapatunay ng Panginoong Hesukristo na siya ay buhay sa Eucharist. So bilang isang mga Katoliko, ito'y napakahalaga sapagkat alam ko na meron pa rin tayo mga kapatid na hanggang ngayon ay hindi naniniwala or nagda-doubt pa rin na parang sa kanila ay this is just a symbol or remembrance. Pero totoo, ang bawat misa, sa bawat misa na tayo ay uma-attend, nandyan ang miracle. Sa Eucharistic miracle na kung saan ang bread and wine ay nata-transform into the body and blood of Christ. So mga kalingkod Katoliko, nawa itong ating pinag-usapang Eucharistic miracle ay magbigay pa sa atin ng mas malalim, na maaari tayong mag-research pa, mapalalim pa natin ang ating paniniwala ng totoo ang ating Panginoong Jesus sa Eucharistia. Maraming salamat mga kalingkod Katoliko at mag-share na naman po ulit ako ng mga stories na siyang makakatulong sa atin para mas mapalalim natin ang ating
pananampalataya sa ating Panginoon bilang mga Katoliko. So kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe na lang po dito sa ating subscribe button and please click the bell notification button para lagi kayong updated sa aking mga sinishare na content. Maraming salamat at magandang araw sa inyo mga lingkod Katoliko. God bless you.